Ayan. So yan. So you just have to input yung keyword. Halimbawa, may nabasa kayong grupo na pangalan ng organization or opisina, tapos gusto nyo lang i-verify kung legitimate sila, duly registered. Then, Pero ano lalabas to? yun dyan. Okay, tignan natin. Kasi alam ko nag-donate ako dito sa kanyang charity dati. Before. Okay. Hindi, meron din sa akin nag-send na Ano may pa ba donation ito? dyan. Word. Tama ba yung sinusulat ko, si? Siguro para ano lang makapture lahat, gamitin mo lang na keyword yung little. Little? Para makapture lahat. Okay. Oh. Wala eh. And then ayan, yan sa baba, you scroll down. Ayan. So Little yan lang yung all na yan, naka-all na yan. Kung meron pa, i-scroll down mo ka para makita natin. I-scroll down mo yan sa baba. Yung sa baba na, huwag ka na mag-drop down palangga. Huwag ka na mag-drop down. Wag na I-scroll mag-drop down mo down. lang yung page. Oh. So yan lang yung mga charitable institutions, organizations. So, walang little swallow. Na may makikitaan kang little sa kanilang institutional name. Wala siya dyan. So, i-type mo nga yung swallow. Baka na-swallow na. Baka na-swallow na. Hindi, tanggalin mo yung little. Swallow lang palangga. Swallow lang. Okay. And then search. Search. So, Wala. wala. Swallow na. Wala. Okay. Walay, paano ba yan? Hindi. Okay. So, dito sa kapapasok lang, ano ba itong pinag-uusapan namin? So, pinag-uusapan natin kung paano mag-detect ng tama ba naging ganyan tayo. Uy. Wala. Palangga, iklaro lang natin, bakit natin sinesearch yung little swallow? Oo. Okay. So kasi nga, yung Alpotera team, syempre, di ba, may war tayo na nilalabanan. May giyera kung sino ba ang para sa katotohanan, sino ba ang para sa Pilipino, at sino ba ang nanggagancho lamang. So syempre, may mga nagsusumbong sa atin na sila ay nagdo-donation drive na naman at ginagamit yung OFW na wala namang ginagamit na charity organization. Hindi nga ginamit yung Little Swallow, di ba? Wala, di ba? Hindi naman niya ginamit. Pero, yung mga sako may pangalan niya. Bawat bigas may pangalan. Kaya yun yung issue eh. Bakit may pangalan mo yung bigas? True, MJ, ganyan. Bakit? Kakandidato ka ba palangga? Defies everything that we've been trying. Kakandidato ba tayo? Kasi kung galing sa OFW yan, dapat na nakalagay sa sako from the OFW, di ba? From OFW. O yan, ilagay mo dyan. Ilagay mo sa Office of the Vice President. Pero bakit yung Hindi pangalan? tsaka palangga, ang sa tingin ko ay my personal opinion, no need nang palagyan ng label kasi ipapa-receive mo naman yan. So malalaman ng government agency kung itong batch na to, itong bulto-bulto na to ng mga donation in kind, kung kanino galing kasi ipapa-receive mo naman. So hindi mo naman kailangan bawat sako lagyan ng pangalan. So, hold on a second. Magaling tayo kay Tambalolo Romualdez. Sandali lang. May pangalan. Ano ba talaga pangalan? Kasi hindi ko naman nakita eh. Ang alin yung pangalan na sa Nakapangalan Nakapangalan kay MJ Kiambao. Kaibigan natin yan. Doon nakaraan, nakapag-donate ako dyan sa kanyang Little Swallow. Kaso lang, syempre, ngayon, nag-iba data na sila ng landas. May mga bago silang mga ginagawa na pwedeng ikapahamak ng Office of the Vice President kasi nga, syempre naka-attach sila sa pangalan ni Inday Sara. So ngayon, may nilabas, di ba, ituloy mo yung ipapareceive ng mga donation. Yes. Paano pa yan? Oo, kasi meron naman yung proper acknowledgement bawat government agency. So, ang tanong ko nga, kung regular na nagpapadala ng mga donation in kind dun sa Office of the Vice President, can we request or can you show us or share with us a copy ng lahat ng mga acknowledgement form by the Office of the Vice President acknowledging yung mga donations that we gave them. Anyway, it's public record. And then, ito lang, meron lang ako mga ilang puntong i-raise. Okay. Gusto ko sanang itanong, and for the benefit of everyone listening, is the person doing this in an individual capacity
or on behalf of her foundation or organization. Kasi, if this is on behalf of her organization, kaya nga sila may mga parang mga logistics, meron silang trusted supplier, is this on behalf of her organization? Because the Little Swallow Incorporated was registered with the SEC in December 2012. And Okay. then it was also registered with the Department of Social Welfare and Development as a Social Welfare Development Agency o SWADA as an auxiliary SWADA, meaning they provide relief assistance, medical assistance, financial assistance, educational assistance, and sponsorship programs for children, older persons, individuals, and families. And their area of operation, as listed in this 2023 database ng DSWD, their area of operation is Region 4A and NCR. Now, their last registration permit or accreditation was valid from October 8, 2021 to October 9, 2024. Baka pwede po nating itanong dito sa Little Swallow if nag-renew ba sila ng kanilang accreditation kasi it's already July 2025. Because syempre gusto natin magpatuloy yung kanilang ginagawang advokasya, pero kasi hindi natin sila nakikita dun sa Kaagapay Donations Portal. Eh maliwanag po ang sabi ng DSWD na pag hindi lumalabas doon sa Kaagapay Donations Portal, then kasi yun ang description lang talaga ng DSWD para doon sa Kaagapay Donations Portal is that it gives access to the public to the list of legitimate charitable organizations across the country. Ulitin ko po yun. The Kaagapay Donations Portal seeks to provide the public with easier access to the list of legitimate charitable organizations. So kung wala po yung organization na kilala ninyo, hindi nyo makita dyan, then your guess is as good as mine. What's the name again? I forgot. Kaagapay. Donations Portal. Okay, Kaagapay. Ngayon, hindi, ang kasi itong sinend sa atin, ito. Bakit may, nakita niyo ba yan? Bakit may mga pangalan niya? Yan, ipakita mo. Ano ba nakalagay dyan? Hindi makita ate? Office of the Vice President through MJ Kiambao. Kasi kung galing yan sa charity niya, dapat galing sa charity niya. Pero bakit pangalan niya? At nakakaloka, nagtyaga pa talaga dikita ng lahat ng boxes ng sardinas at lahat ng sako. Kaya sabi ko, election ba? Meron talagang intent to put Election season ba ngayon? Election season ba ngayon? Bakit kailangan? Tapos na. Baka na talagang buhay ito. I think it's a legit question to MJ. So, Right. I mean, how come the Little Swallow is not on the Kaagapay Donations Portal? And also yung tanong, bakit may point kayo kanina, no? Yung trusted donors ba yun? Trusted suppliers. Trusted suppliers. Ano yun? Kasi nananawagan sila, nag-announce sila na nangingi sila ng donation sa mga OFW o sa mga tao in kind. Pero may nakalagay doon, GCash, tapos may nakalagay na designated number at nire-refer na trusted suppliers. Kung trusted suppliers, bakit hindi pwedeng sabihin yung pangalan? Trusted pala eh. Right. Right? Exactly. Paano ang vetting process ng trusted suppliers? I mean, paano? Paano yung vetting process ng trusted suppliers? Bakit hindi pwedeng sabihin kung sino yung supplier at i-promote natin ang business niya at para kumita pa siya kung mura ang kanyang paninda, right? Exactly. Tsaka kasi kung ano yan, kung negosyo yan, business entity yan, so meron yung DTI registration, meron yung business permit from the LGU, meron yung BIR registration. Dinidisplay yun lahat publicly.
So bakit hindi na lang natin pangalanan yung trusted supplier? O And sino nakita ko kaya? din, at nakita ko din kasi na mayroong dalawang GCash account which Okay. they said na it is a dedicated GCash account for yung mga ganitong mga activities. Ang tanong ko, Is it yes, parang dedicated and designated for that particular donation drive nila? So parang meron silang special ano doon sa supplier na yun na itong GCash na to para lang to sa inyo? at saka palangga, ano yan tanungin natin, is that a personal GCash account or is it a GCash merchant account? Kasi magkaiba ang levels of accountability niyan. Oo. Paano yun? Pag personal? Pag personal, di sarili mong account. Pag corporate or business, naka-attach doon sa business mo. Kaya lang, Yes. may Yeah, experience yes. ako nito kasi doon sa Okay. condominium namin. So we have, dati kasi, the GCash was on a person's name. Nilipat namin sa pangalan ng company. Mhm. So yung collections doon sa GCash, at least merong control number. Meron Aha. kasi kung ano yung, halimbawa ang nakolekta doon sa GCash is 10,000 for today. Pag dineposito yun, digital din. Let's say from GCash to like let's say PNB. Pag na-receive yun ng PNB, there is a control number. So, easy yung trail. Pag personal, then that's called sketchy. Sketchy. At saka Well, mahal na rin ang GCash merchant account kasi sa institution namin, we have an institutional merchant account. No? There's a listing. Ah, at meron niyang repertorial requirement. Right. Ay, ganun ba? So hindi lang Okay. control Tama number yung hindi lang dapat palangga control number lang yung nandoon lumalabas sa acknowledgement nung halimbawa nung pag-send ng money, di ba? Merong confirmation page. yes. So may control number yon. Pag merchant account yon, it will have repertorial requirements. I-account mo yung lahat every Okay. month. Teka muna. Kasi trusted nga eh. Trusted and secret supplier. Ngayon, pwede kasi yun na, alam nyo na, dahil tayo nga dito ay mga mapagpuna, tayo ay nag-criticize ng mga kawatang, mga politiko. So meaning, kung nag-criticize tayo ng mga kawatang politiko, ay dapat hindi rin tayo maging kawatan at maging transparent tayo sa mga ganyang trusted na ganyan. Kasi pwede mo kausapin si trusted supplier, eto hindi naman naka-expose yung pangalan mo. Baka naman, 50-50 tayo. Tapos, ito mga Palangga. donation, mga dilata, Sorry. kunin na lang natin ito may ganito, tapos yung cash pagatian natin. Pwede ganun eh. Sandali. Right? Walang ikat lang kita kasi may nag-comment dito na for GCash, attached kasi sa phone number yung GCash account. That is for a personal account. If you have a merchant account na may mga documentary and registration requirements, ang gagawin sa'yo, bibigyan ka ng GCash ng QR code. Hindi yun naka-attach sa isang mobile number. Naka-attach yun doon sa wallet ng institution. I see. Kaya talagang merong repertorial requirement yun. Kasi yung institution na nag-apply for a merchant account, GCash will create a wallet for you. At yung QR code na yun is unique for you. GCash mismo ang magbibigay sa iyo ng QR code na yun so that every time you have a transaction, yun lang ang i-scan ng iyong kliyente. Hindi ka magbibigay ng mobile number. Yes. Yun yung Sandali. susunod kong tanong. Sandali, So, may, Oo. can you also respond to this question? This is a question by Corey Harris. Teka There's muna. Okay. Hold mo nga muna, Rins. So, ibig sabihin, baka mawala yung thought ko. So, ibig mong sabihin, hindi dapat phone number ang pina-flash nila, kundi yung QR code. If Yes. from the merchant, right? If it is a merchant account, kasi kung phone number yan, then most likely it's a personal GCash account. Personal GCash account. Malinaw. So, personal yon yung pina-post nila. Kasi sino Yes. kaya yun? Kung trusted supplier yun, bakit personal GCash yung ginagamit? Right? Mhm. Or- And ito baka malimutan ko kasi I will address the person. No? Kilala mo naman who you are. It just bothered me to see that you post publicly, I think nandoon pa rin sa wall mo,
na meron kang video na may nagpapaliwanag ng mga transactions na pumasok sa GCash and you revealed several phone numbers. Yes. That violates privacy. Kung donor yon, then that is morally not Kunin correct. mo na yan, MJ Kiambao. Baka mapahamak ka pa, sis. That is morally not correct. Alam ko na. Oo. Alam mo, I mean, nag-criticize tayo dito, tapos pinapahamak natin yung mga tao, mga numbers, tapos para to what? Sa tingin mo, bakit niya pinost yun?